medyo hindi pa discovered yung ano eh, yung Joy, even yung yung Nolan ginagamit Meron na rin na, naman. meron na. Meron na rin naman. So ngayon, papaano ang magiging galawan ng ating mga hari? Paano mapoprotektahan itong ating mga hari? At sino nga ba ang maghahari patungo sa ating game number 3? Ladies and gentlemen, ito na ang harapan at ang pinakahuling laban ng Twisted Minds at ng Onyx Philippines. O, pagalingan na to if ever na mag-unahan. Doon sa mga objective, kanina yung naging story ng ating laban pa, unahan lang talaga makalamang. Pero pinakita naman ng Onyx Philippines na kaya nilang habulin lahat ng kalamangan ng kanilang kalaban. Super Friends ay nauunang mag-zone against Hajizi. And si Escalera at si Brusco, expect na natin na mamaya pa yan. Or talagang magkakasalubungan hanggang mamaya. Alam mo, excited ako dito para kay Escalera. No? Medyo matagal na natin hindi nakita itong Guinevere. Gaano ba kalaki ang impact ng Guinevere sa laban na ito? Maganda yung Guinevere mostly because siya yung magpapaprok ng what do you call it, Purify from Kellara and Super Friends kasi silang dalawa yung magiging nasa back lines. Add mo pa yung fakta na nakatank emblem. Essentially, hindi mo naman gusto na magkaroon ng damage output. And by the way, maganda din yung combo ng Guinevere plus the talbog coming from James kasi yung kanyang Violet Requiem magiging mas ma-damage kapag may tumalbog na kalaban. Okay, so parang Dark Wave, diretso talon, Violet Requiem. Yes. So okay, wait lang. Meron set of play na gagawin dito. Counter go naman for Twisted Minds. Pinapa-excite lang tayong lahat. Hindi ba pala daw sila magti-team fight? Check lang kung meron ng damage ang isa't isa. Bumive check lang. And ito kasi yung mga i-expect natin. Mamaya ng mga salpukan and yung mga setups na manggagaling dito kay Escalera. Ay, naku! Sa may bandang ibaba, si Outplay parang ina-outplay siya doon ng literal. Dito ni Kelra. Grabe yun 1v1 kagad, ang aga pa. Kasi ganun din yung nangyayari Yes, kanina. ganti-ganti lang. Ang nanga-outplay naman kanina kay Kelra ay si mismong outplayed. Op. Okay, poke lang talaga ang magiging puhunan dito ng ating dalawang teams. Mag-clear na minion waves sa middle lane habang yung Turtle ay nandito. Tortoise tuloy. Turtle ay nandito na. Kalahati ang buhay. Sinong unang makakakuha? Pero unbreakable para kay Brusco. Pero nandito na din naman. Si James pa nakakuha ng Turtle. Tapos First Blood din para sa kanya. Grabe yung naging palitan na yun habang si Super Prince magiging target dito ni James. Nagtatalo na nga rin lang. Tapak ng Cyclone ay ibang klase. May mga maagang suntukan kagad dito. Oo, pero pag inawat, awat agad. Awat Awat agad. na. Back na lang. Kasi alam niyo yung maganda yung ginawa dito ni James. I think hindi niya first time ginawa yun na bumaba agad siya sa middle lane. Kanina napaliwanag ko na yun na pwedeng gawin na instead na yung middle lane yung dadalaw sa XP, yung XP yung dadalaw sa middle lane kasi mas mabilis nagsaspawn yung minion, mas mabilis silang makakapag-clear. Level 4 na sila either ways and maaga yung pagpwesto towards that turtle buff. And yun yung nakita natin na pinakita ni James, which is why siya pa yung nakakuha ng turtle sa first turtle fight. Yun nga Tsaka nakita natin si Killer naman tsaka si Ebi the King ang naghaharapan. Gold standard ay pinapatunayan kung paano gamitin itong harit na ito. Ngayon, medyo kakalma muna ang magkabilang koponan. Escalera nag-aabang dito kay Brusco. Tumalo na rin pero check pick lang daw. Ginagamit lang talaga ng mga skills. Kailangan magamit yung mga skills. Kailangan na tuloy-tuloy lang yung init. Hindi pwedeng lumalamigan ng pawis. Sabi dito, pero sabi nga natin, puhunan dito ang pokes. Tama. Para sa ating mga teams as much as possible. Gusto mo bago mag-rotate ay nabawasan mo na para hindi maging successful yung play na gustong gawin on other lanes. Yeah. Right now, for Twisted Minds, pwede pa silang gumawa ng play. So na nga yung play na inaabangan natin by rotating. Kasi so far, mas nagiging mabilis yung side ng Onyx Philippines. Understandably so because they have the Farsa. Na binuff, by the way, yung Wings by Wings. Yung movement speed ng Wings by Wings ay naging mas mabilis with the recent adjustments in the Farsa. So mag-expect tayo ng mabilis na rotation from Super Prince. And ngayon, magkakaroon na rin ng ikalawang pagong ng laban. Nakapwesto rin sila dito, outplayed. Sumasakit na rin yung mga dead zone natin niya dito. May mga harapan na naman itong magkabilang player na ito. Pero pumipwesto na rin sila. Kompleto ang apat para sa Twisted and sa Onyx Philippines. Magsisimula ata dito ang Twisted Minds Nakabang na din naman si King Kong tinalunan. Tumive na. Si King Kong nakakita na. Escalera, samahan mo ba? Ayun na. Unbreakable. Ito na yung combo na sinasabi. At para-impact ng combo talaga. Yung nakikita natin habang si Brusco dito ay hindi na nakapag-AUG. Double kill para kay James. Natuloy pa rin ang laban natin. Nabitbitan na rin si Hadja kinabitan. Pero parang medyo iba na yata ang gusto gawin ng Twisted Minds. Napatay na dito si Hajizi pero sapat ba yun? Para medyo mapaliit ang
kalamangan dahil si Kelra kamunti ka na rin sa gitna. Oh my gosh, grabe yung pinapamalas dito ng Twisted Minds. Nagbago talaga yung aura, nagbago yung timpla, Yes. nagbago yung mga utakan na meron dito ang Twisted Minds. Sila na naman ang lamang parang all throughout this series. Laging early game kanila. Saka sobrang chef's kiss yung naging combo Yeah. ni Escalera at saka ni James. Saktong-sakto sa pagkaka-explain mo kanina, Auntie. Yeah, yun din yung gusto ko magitin na nakita nila si King Kong. And with that, ging easy na i-burst down si King Kong kasi ang kanyang way out lang naman ay Spear of the Alpha. But kapag nagpatong yung dalawang crowd control coming from Escalera and James, hindi na siya makakagalaw. At this Ayan, point ayan. in time, 3-0 na, titignan natin. Ito yung Ayun, sinasabi oh. nating combination. Grabe. Yung Facial Migration tapos yung Violet Requiem, tatalbog lang ng tatalbog si King Kong. Sinubukan niyang mag-AOG ni Brusco pero hindi na Ay! sapat yun! O habang ina-explain natin sa may bottom lane, Boy kamuti pa. na si Kelra, Escalera baka bigla nabaliktad. Okay, pero nasira naman ni Outplayed. Yung Torre dun sa may bandang ibaba. So nagkakapalitan lang dito yung dalawang teams. Pero isang masasabi natin, ang lamang, ang Twisted Minds. Hinahanap pa ni Alfred. Akala niya matatamaan ng ligaw na bala itong si Kera. Pero yung idea pa lang na nalulugi si Kera dun sa kanilang harapan, medyo mag-iisip at Wow. mapapaisip ka na rin. Ngayon naman, available na pala yung Sky Piercer para kay Alfred, no? BPI Gold Leader number 1 din si Outplayed kasi nga naman magiging free yung kanyang pag-ikot all around the map. Nakita natin dun sa second turtle of the match, umakyat si Outplayed. Nakaakyat din si Kelra kaya naging 5v5 yung laban. Although wala silang naging gaanong contribution, okay lang yon kasi nandito tayo sa point na ang goal lang ng gold laners ay makapag-farm up para sa First Lord, kaya na nilang makapagsalpukan. Para sila na agad yung, sabihin na natin, may edge. Yes! In terms of damage. So medyo struggle to for Onyx Philippines kasi kailangan muna ulit tumama yung mga skills nila. Not unlike for Twisted Minds, pwede silang mag-poke ng paulit-ulit. Even pang face check nga. Yung mga bala, pwede na natin another pagong na naman. Parang intensity yung pwede Galing. papakita. Unbreakable. Meron Ay, mapapatalon. wow! At mapapababa na nga dito si Super Friends. Habang sasalubungin naman, AOG, walang tatamaan. Pagong pumupunta sa side ng Twisted Minds. Tapos si Kirk dito kukuhanin ng mga bala. At dediretso na nga yata, pero hindi. Disiplina muna. Grabe, nabugaw kagad nila si King Kong doon. Napakagandang atake mula sa Twisted Minds. Ay talagang pinagandaan nila yung team fight na yun, ha? Sobrang solid ng ginawa ni James kasi tinauhan niya si Super Friends para hindi makapag-cast ng kanyang Feathered Airstrike habang si Escalera nakatao kay King Kong. Sa likod, no? Ibig sabihin, walang makakalapit from the backliners of Onyx Philippines and yung turtle freely lang nakuha ng Twisted Minds kaya yung tatlong pagong nasa kanila pa yung gold Ayun na. lead. Ito na. Hari laban sa hari. Hari laban sa hari! Nakatakas Na dito yun! si Epic the King at dumating na nga dito si James. Okay, pinupukpok. Hindi to tama dito. Unbreakable. Hindi dito tama dito yung si Bat. Pero yung kala si King kukuha na lang ng mga damage. Mega kill para dito kay Tatalunan! James sa may middle lane. Tatalunan na nga yung Ibon pero hahanapin dito si Escalera. Kanina ba daw tumatalon na nakapalda? Yun na nga, namatay na nga kagad. Habang si Kelra magiging next. Grabe naman yung mga talunan dito. Hindi in-expect ni King Kong. Akala ko mo may gentleman's agreement tayo na may 1v1. Oo, bakit ka naman nagsama? Nagsumbong pala lang sa tropa, pre. Nag-violate ng accord ang ginawa ni MP Wala yun. Tatawagin nila dito yung tatawagin nila yung league outside. 1v1 lang dapat. 1v1 lang dapat yun eh. Oo, 1v1 lang dapat. Ito, gusto natin makita sa laban na to. May 1v1 yung marksman. Pero wait lang. Ito, naparigiran na nga. Nawalan ba ng Ganda. Pride of Ice and Hot GC. Nakuha ng Onyx. Nako, binibilisan na dito ng Onyx Philippines. Ang ganda lang pagbawi nila doon, ha? Yeah, I agree. Sobrang naging maganda yung setting up ni Brusco ng kanyang AOG. I think Gatot Kacharin, yung isa sa mga most successful heroes na ginagamit ni Brusco ever since. Alright. And yung layering ng skills has always been perfect for Onyx Philippines. Yun yung opening na nakita nila leading up into this First Lord. Okay, so may Torre sa baba. Sisirain muna yan ng Onyx. At nakita na nga natin na nag-spawn na yung Lord. May damage naman dito inside ng Twisted Minds. Pero pagalingan na ulit na tumama mga skills. Inaabangan dito yung combo for Escalera and even James. Ganon din naman para sa side ng Onyx. Ito na, pindutan na talaga, no? Parang iniisip na lang ng Onyx Philippines dito. Kasi unlike noong kapag meron kang... ay, mamaya pagsama niya kasi nila! Tumalon pero para mapabaliktad. Si Escalera baka nakuha. Hindi si King Kong. Okay, si Outplay naman nag-isagot dito ng side Saji! ni Onyx.
Si Escalera nila nakakuha na double kill si Kelra. Sumasayaw-sayaw lang si Kelra. Grabe! Sabi niya dito may damage din naman ako kanina. Si Pero MP! si King, it's my time to shine. Pero yung pag-time na shine na yun, pipigilan ni Kelra. Grabe yung gold standard. Di pa Papasok tapos! sila dito, Hindi pa tatapos. Ang pagdomina ng Onyx Philippines. Lord is up for grabs. Wala yung kanilang jungler dito pero sabi na hindi, ubusin na lang natin lahat ng mga resources na nasa paligid. Oh, biglang dumiretso dito sa may blue buff. At nanggigigil na ngayon si Kelra. Ayan na. 4-0-2. So, 6 yan, over 7 na kills. Ang galing ko mag-bat ng Onyx. Oo nga, no? Available na rin pala Holy Crystal. Yes. Ni Keller rito, gaano kalaki ang epekto nito laban sa Twisted Minds? Kaya na nilang pabagsakin in a way ng very, very light. Itong si James, nakita natin na dinisplay ni Kelra yung burst damage using the Synchro Vision as well as the dashes coming from yun, no? him. And right now, siya na yung highest damage there. Kanina for the longest time, it's always been James kasi si James yung nasa harap, nagsusukap ng damage and nagpo-poke dun sa mga kalaban. Oh, sobrang lupit sumubsob dito ni Yes. James. Parang sinasabi niya, wag talaga. Ako na lang. Protektahan namin ang mga hari dito sa aming poder. Ngayon, Lord ay hinahawakan na rin ni King Kong. Ito na yung maganda yung mga pag-control na to ng flow ng minion wave. Tingnan natin yung top lane, lamang ng Onyx Philippines to na. Yes. So, may possibility na may mag-react dito sa Twisted Minds. Oh, ito na naman. Pag nakikita natin ang ganito yung sitwasyon, kinakabahan na Pansin. lahat ng mga nanonood at taga-suporta. Okay, meron airborne. Tinabahan Nanigas! pa ng Brigid Glacier! Pero ito napatay na si Escalera. At sa kanila damage dito ng Onyx. James, Napatay na si AOG! James. At hindi na mawawala. At unstoppable na. Hinahanap dito si MP the King. Tunaw! Double kill para kay Kelra doon sa may ilalim ng Lord Pit. At dahil dyan, tatlo na batay sa Twisted Minds. Pero pang Lord, ang Onyx Philippines. Inaabangan ni MP yung retribution pero Yeah. biglang na-reset yung Lord. Ang ganda ng pagkaka-soft resetan ng Onyx Philippines kasi sobrang low na yung Lord. 1/4 or even 1/8 ng health ang meron na siya. And the moment MP the King ay sumubsob kasi nga naman mas malakas yung damage ng kanyang retribution plus Soul Sever, binitawan totally ni King Kong and ni Kelra and nag-hero sila instead. But props pa din sa setup coming from Brusco. Sobrang crucial lagi ng mga AOG niya. Yun nga sobrang na-counter din yung ginawa dito ni Escalera na tumalon siya with a violent Rekim. Kasi nga naman nung nakita yun na hindi naabutan itong yung mga vital hero, diniretso na kaagad. Tumalon! ng Onyx. Okay, may counterplay. Si Kirk nakakuha dyan pero makakasira Atras ng sila. Torre yung Onyx doon sa may top lane. Alam nila ngayon na kulang sila. Tama yung sinabi niyo po rito, kailangan matras ngayon ng Onyx. Kailangan nilang ingatan na makabasag pa ng isa pa na Torre dito ang Onyx. Kasi nga naman, pagdating doon sa may next na Lord, baka mahirapan sila sa pag-flow. Kasi yung top lane, matik na yan, medyo butas na kagad yan sa Yeah. Twisted Minds. And yan yung isa sa mga alalahanin ng Twisted Minds. Hindi sila pwede lumaban ng 5v5. Kasi nga naman, remember, may mga setup pa rin na, may mga split push pa rin na pinaplano, may mga flow na lalamang sa kanila. Pero speaking of kalamangan, ano na ba inilamang ni King Kong dito kay IT Super Prince? Wait lang, sorry, napikta ko sa ginawa ni Super Friends na nag-wings by wings papasok. Pero yun na nga, ang kalamangan na meron si King Kong right now ay in a way, masasabi ko pa rin na up until this point, MP the King pa rin yung may hawak ng kalamangan. Ang nangyari lang for Onyx Philippines, sobrang grabe yung pag-step up ni Kelra, Super Friends and the rest of the team. And sobrang inline to dun sa binabanggit natin kanina na nung losses ng Onyx Philippines nung first few weeks, it's always been King Kong that participated high. Pero dun sa mga wins nila ngayon, bumaba yun. Essentially, ibig sabihin nun ay yung the rest of the Super Family, mas gumanda yung performance habang tumataas din yung laro ni King Kong. Oo nga Tsaka sa ngayon kasi hindi naman siya kumbaga hindi naman, yung hero naman na gamit niya hindi Yes, more on yes. damage talaga na mabilisan. Pang-suporta. Yung pang-suporta lang talaga to. Pero speaking of suporta nasusuportahan na rin naman ng mga items. Lalo na itong si Kelra. Siya ata pinakamayaman dito with 11k na nag-concentrated energy. Yeah, para lang din dun sa added sustainability every time na magkakaroon siya ng dashes and puputok yung kanyang Synchro Vision. Usually though, nakikita natin either Blood Wings or diretso Divine Glaive. Pero ibig sabihin lang nito, gusto ni Kelra na kaya niyang sumubsob dun sa backline na nakita nating twice na niyang ginawa sa mga team fight habang yung mga kakampi niya yung bahala doon kay James and Escalera. Wala pang death dito si Kelra. Yup, Now, speaking of James, Ayan na nga, Divine Glaive. dapat napansin din ng Onyx na meron na siyang Winter Crown. Oo. Yeah. Oo, pag medyo mahirap kapag tumalon tapos biglang nag-frozen,
tapos ilagay nila lahat ng skills, sa skills. kanya. Oo nga. Medyo mababawasan sila dito ng kit. Ito na naman, meron na naman tayong Lord. Tapos 14 minutes, tapos nakapwesto pa lahat ng mga players. Parang hindi na natin alam kung sinong lalamang ngayon. Yun nga eh. Tapos bumundo na rin ang Athena Shield dito si Escalera. So, kaya na niyang saluhin or kahit papano makakaya niyang saluhin yung damage na ibibigay dito ng Onyx Kaya, Philippines. 20k yung buhay ng Lord. Soft Yun reset uli. Napakaganda ng pagsiset up nila dito at mapipilitan itong si Haji Sina kontrolin yung top lane. 4v5 pa magiging laban ha. Oh, okay, may information sila na nandun na nga si Haji C sa may middle lane. Laban na So daw. pwede ipilit. Pwede ipilit dito ng Onyx for a team fight pero more on the safe side. Lord, ang kanilang gustong kuhanin. Tapos after nyan, saka sila dederecho sa mga players na Twisted Minds. Kamunti ka na rin si Escalera. Una pa piliker dito si Escalera. So, Kits ang Yeah. nawala. No, again, may mababa naman din ang cooldown. 88 seconds para doon sa flicker niya. Pero ngayon ay tama ka nga doon. Naka-winter crown na dito si James. Ito na yung mga paalam, Amanay. Parang ganun. Patawad, Amanay. Patawad. Amanay. Alam mo, perfect din yung ginagawa ngayon ng Onyx Philippines no, na binubugaw nila yung kalaban. In a sense na susubsub sila, tapos kapag nag-back away yung kalaban, wala nang resources. Yeah. So right now, sobrang ayan na, cool down lahat ng spells and skills nila leading up into this Lord Siege. Okay, ito na ayun yung na. Lord sa may bandang itaas. Meron nagja-jogging sa may bot. Ang sakit, si Brusco. Okay, papasok ba sila? Yung Torrent sa may middle lane, masisira na. Meron Lord sa may top lane. Tingnan natin kung ngayon kung anong gagawin ng Twisted Minds. Escalera! Escalera biglang nawala. Pinasok pa nga nila ng Spear of Alpha. At kita natin ngayon na binipilit depensahan. Pero yung Lord kailangan nilang depensahan din. Face lock! At ito na nga, sa hinaba-haba ng ating serye, Onyx Philippines, mission accomplished! Napakatinding laban at ang naghari dito sa laban ng mga hari. Walang iba kundi ang Onyx Philippines, King Kong and the rest of